Hey, magandang araw mga kaibigan. Nakakatuwa pong pakinggan itong mga diehard kakamping o dilawan na umaalma sa pinirmahang budget kahapon. They are true to their principles. Hindi pala lahat ng dilawan sumasang-ayon na lang sa Marcos admin. Merong tunay na pag nakita nilang hindi maganda, magre-reklamo talaga. Una yan, kapuri-puri si Professor Cielo Magno. Diehard supporter yan ng BP Leni noon. Most corrupt. Siya ang unang nagbansag na most corrupt budget yang 2025. Meron palang press conference na kinantak agad ni na ex-Supreme Court Justice Carpio, sina Professor Magno. Talagang umaalma sila sa pork-laden budget for 2025. Ito, ang i-share ko sa inyo, itong si Professor Ronald Llamas. Believe ako dito, with principle, itong mamang ito, political advisor no ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatawanan niya, dinan na lang niya ang tawa, yung objection niya sa budget, dinaan na lang sa tawa. Of course, kasama niya si Christian Isguera, isang diehard kakamping dilawan din. Kaya lang, believe ako, kung alin ang tama, doon sila. Kung alin ang mali, binabatikos nila. Yan ang maganda. Okay, pakinggan natin itong interview ni Christian Isguera kay Professor Ronald Llamas. Nakakatuwang pakinggan o panoorin yung pag-object nila sa budget na ito. Hindi po ako galit na galit. Dahil natatawa ako habang pinapanood ko yung press con sa Malacanang. Tawa ako ng tawa. Dahil parang di mo ba napansin, Christian, na hirap sila magpaliwanag. Lalo na si Pangandaman, si Budget Secretary Pangandaman. Parang hirap na hirap siya magpaliwanag. No? Sinubukan niyang magpatawa, medyo hindi naman nakakatawa. Di ba? Kaya kailangan pa ng konting nun no? Kailangan i-training doon sa grupo natin. Paano magpatawa na hindi naman magpo-fall flat. Di ba? Kailangan i-enroll sa joke school or joke academy. Oo nga. Pati nahawa tuloy yung mga ibang nandun. No? Si Executive Secretary Benjamin, hirap na hirap din. Si Secretary Ralph Recto, hirap na hirap din. Di ba? Si Secretary Bonoan, parang gusto na niya umalis sa press con. Nakita mo si Bonoan talagang bilang na bilang yung kanya sinasabi. bilang na bilang. Parang, kaya tawa ako ng tawa. Parang napipilitan sila lahat na nandun sila sa press con na yun. No? Pero, siyempre, yung department mo, buhusan ba naman ng bilyong-bilyong pondo? Yung iba rin, hindi mo naman hinihingi, di ba? Tapos ikaw magpapaliwanag. Paano yun? Sabi siguro ng ibang cabinet secretary, buti na lang wala kami ron. Parang balagoong yung mga nandun. Sila yung naatasan na magpaliwanag. Yung indefensible, di ba? Halos kasabay ng press con, sumunod ka agad sila Cielo Magno. Sila Justice Carpio. Yun, yung sinasabi ko. Halos hindi pa yata tapos yung press con nila. Nagpe-press con na yung mga babana. Saan ka naman pupulutin nun? Diba? Buti nga, wala pa yung Christian Isguera Doon ngayong gabi lang umahapon. Sa gabi. Wala pa yung Christian Isguera. Imagine mo kung nakasabay nung assassin yun. Nakasabay ng mga men labor. No? Lahat nandun pa si Father Robert Reyes. Nakailang takbo pa yun bago pumunta sa press con. No? Isipin mo naman, example, di ba? AKAP, 26 billion. Tapos, yung 4Ps, tinanggalan na 50 billion. Oo. Sino mo naman hindi mabibusit doon? Pati nga yung modernization, habang nagkakagulo tayo sa West Philippine Sea, pinawasan din. Di ba? Hindi ako masyadong doon. Pero yung mga iba, naasar na sa gitna ng tension sa West Philippine Sea, binawasan pa. Siyempre tayo naman, para tayo sa disarmament. Ayaw natin ng mga gera Ayaw natin ng ganyan. Pero very symbolic yun na sa gitna ng ganitong klaseng tensions, ay
Pinawasan mo pa yung modernization. Napaka-backward na nga ng ating military. Habang pinagmamalaki nila na external na ang ating defense posturing ngayon, binawasan pa, no? Kasama sa mga binawasan significantly. At syempre, yung ating educational system, yung ating education situation na napakagaling at this point, no? Binawasan din. Binawasan din ng 12 billion. Ang isa pang nakakatawa ron ay ang sabi nila, kahit naman kasi nabawasan yung budget, pwede naman dagdagan during sa implementation. No? Ibig sabihin, yung binawas sa DPWH ay pwede pang dagdagan. Pwede pang ipagpatuloy through implementation. Yun yung revealing doon eh. No? Yun yung revealing doon sa statement na yon. Tapos, para bumili ikaw, nilagyan nila ng conditional. No? Tawag doon? Ano tawag doon? Conditional what? Convergence efforts. Oo, lalagyan ng mga guidelines, no? Conditional na lalagyan ng guidelines, halimbawa yung AKAP, etc. Ito na Ibig sabihin pala dati wala. Dati pala wala. Guidelines dapat dati yun eh. At dapat naman talaga may guidelines. Kaya natawa ako dun sa this is conditional. Hanggang walang guidelines. Hindi ka ba natawa? Hindi ka ba natawa dun sa mga conditionalities na sinasabi nila kahapon? Teka lang paliwanag. Teka lang medyo may isang troll dito gusto ko lang tulungan senator, no? Kasi sabi niya, niyayari tayo dahil parang kapti tayo kay Tambalustos. Paka-issue script mo kasi sa bahagi ito niyayari namin yung Yan. yung kongreso eh. Yan, yung hindi naman lahat ng dilawan believe ako, saludo ako dito sa mga nagsasalita ngayon against the budget. Yan. Christian Isguera, Professor Ronald Llamas, Professor Cielo Magno, Justice Carpio, Father Reyes, mga ibang obispo nagsasalita against sa budget. Yan, may prinsipyo. May pagmamahal sa bayan. Medyo review. Makinig ng konti, mag-review ng script. Magpan muna. Pakotahin muna kami ng konti. Kota muna. Salita mo na. Oo. Grabe naman ito mga troll. Hindi nagre-review eh. Parang binasa lang yung talking points tapos isusulat na agad eh. No? Hindi po gano'n. Medyo makinig kayo sandali. Ayan. Para hindi nagmumukha. Kasama si Esguera at saka si Llamas. Balat kagad. Banat. Mga bata ni Tambalustos. Huwag naman gano'n. Diba? Medyo... May naman, medyo itemper naman yung katangahan, no? Medyo itemper, ha? Huwag naman masyadong inaabuso yung katangahan. Magbabagod daw na. Anyway, so, budget malaking issue yan, no? Actually, tingin ko hindi yan matatapos ito sa pagpapalit ng taon, eh. Kasi, syempre, ang observation ko, mas naging aware ang mga tao dito sa importansya ng national budget. Kasi dati very few yung nakikialam dyan eh. And even among legislators, alam natin yan for a fact, iilan lang naman talaga yung alam yung ins and outs and nitty-gritty na national budget process. At sila usually yung magaling magkamana, di ba? Pero ngayon mas may awareness eh. So how do you think this would affect Bongbong Marcos in the coming year? Well, kung may isang unintended consequence nga ito, ay pinag-uusapan ng lahat ngayon yung budget. Ano ba ito? No? Okay. So kahit ako, nung una, hindi ako masyadong nakikialam sa budget. Ngayon lang. Yung PhilHealth, no? Napapaliwanag ngayon sa mga tao, ano bang ibig sabihin ng PhilHealth? Ano bang ibig sabihin nitong reserve? Ano bang ibig sabihin nitong contingent liabilities, itong mga utang? Ano bang ibig sabihin nitong mga premium? Dati hindi na pag-uusapan yan eh. So nagiging educational sa mga tao itong usapin ng budget. Hindi ko lang alam kung nakakatulong sa kanila yung sinasabing conditional. Dahil mukhang lalo nakakabobo ako, lalo na bobo ko eh. Nung sinabi ni Yusek Pangandaman yung conditional, no? Dahil gagawa naman daw ng guidelines, no? Hindi naman ako ganun katalinuhan. Pero lalo ako nabobo.
nung pinapakinggan ko yung paliwanag na yan. Yun yung isang unintended consequence nito. Pero, ayun nga, halos kasabay nitong ating episode, yung lumabas na survey ng SWS tungkol dito sa bumababa na tawag dito, approval rating ni Presidente at saka ni Vice President. No? Tingin ko magpapatuloy yan. Hindi lamang si Sara dahil sa kanyang pagiging halimaw, patulad ng kanyang tatay, no? At dapat talaga ay i-impeach na, kung hindi, pati si BBM. Yun. Actually, si BBM, hindi na maganda yung kanyang location no? Dahil, kumpara sa ibang mga nakalipas na mga presidente, mukhang angat lang siya kay Gloria Macapagal Arroyo. No? Doon lang siya lamang. All the rest, medyo mababa siya at this point. No? Dito sa almost 3 years ng kanyang termino. Kaya hindi maganda na bumababa pa siya dito sa mga lumalabas na survey. Dahil mababa na nga siya in the first place. Ikalawa, yung kanyang endorsement power ay bumababa rin. Bumababa rin yung kanyang endorsement power. Kaya hindi ko rin sigurado kung makakatulong siya dito sa mga kanyang kandidato parating na midterm. No? Kaya yun yung isang writing on the wall na nakikita natin ngayon sa mga lumalabas na mga survey. Pero okay sana yan kung hindi tatamaan yung mga mamamayan. Dahil, biro mo, ito yung pinakamataas na self-rated poverty in almost 2 decades. Tapos ganyan pa yung nangyari sa budget. Sana man lang, kung maayos yung budget, makatulong siyang mag-pump prime dun sa mataas na food inflation. No? Medyo mabawasan ng kaunti. Medyo madagdagan yung mga serbisyo na dahil sa budget na ito ay nabawasan. No? Kaya yun yung tatamaan na gusto yung mga mamamayan. Kaya sabi mo nga, mas lalala ba ang ating parating na taon? Mas lalala ba ang politika? Unfortunately, ang sagot ay yes. Mas lalala. No? Diyan lang muna tayo. So, talagang walang magandang idudulot itong budget na ito. Tatamaan ang taong bayan. Agree ba kayo doon sa sinabi ni Professor Ronald Llamas? Dahil dyan, pababa ng pababa ang rating. Hindi lang si BP Sara, dahil nga sa impeachment complaint niya, kasama na rin ang presidente dahil sa nangyari sa budget na yon. Yan ang consequences, pababa. At hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Parang Gloria Macapagal Arroyo na siya noon. So, salamat Professor Ronald Llamas, Christian Isguera, Professor Cielo Magno, Justice Carpio, Father Reyes, at iba pa na nagsasalita laban sa budget na pinirmahan ng Pangulo.